Magandang araw po mga idol, mapagpalang araw mga ka-adventure. Sa araw nito mga idol ay isa pong vlog lang naman ang ating gagawin. Ito po naman ay suggestion. Ang ating pong purpose ng vlog nito, ito po ay talaga para kila Intoy at Nika. Upang sa ganun ay makatulong tayo paano mas mapapaganda pa ang kanilang mga content at higit sa lahat para maiwasan ang anumang mga restriction at violation. Dahil napanood natin yung pong vlog nila Intoy na makailang bisis na sila nagbura. Binura nila 500 views na daw, di umano na binura na dahil nga sa nagkaroon ng restriction, inayos at pagkatapos ay nire-upload. Ano nga ba ang indikasyon ng ganito? Meron nga ba ito epekto sa channel? At paano nga ba ito maiwasan? Ito po yung usapin pag natutumbukin natin. Pero bago po ang lahat mga idol, sobrang nakakatuwa itong mga previous natin content. Kasi po marami po ang mga nagko-comment doon sa akin na talagang binabas na rin tayo. Marami pong mga nagsasabi na ganun pa rin, sip-sip pa rin tayo kay Intoy, tinutulungan mo siya. Paano nga ba? Ayaw talaga nilang tulungan ang isang taong umangat sa buhay. Pero pag ganun man, dahil nga sa hindi ito ang tinutumbok ng ating content, ano na natin na yan? Hindi po ba? Bahala na sila kung ano ang kanilang paniniwala. Basta tayo tuloy-tuloy lang sa pagtulong para kay Intoy at Nika upang mapalago ang kanilang channel. Okay, so dito tayo sa purpose ng ating vlog. Alam niyo po, siguro, Intoy and Nika, makakatulong po na ang inyong mga upload video ay advance. Ibig sabihin, agapan nyo. Tapos, huwag nyo lang agad ipapublic. Ilagay nyo lang po as unlisted. Gamitin nyo ang inyong YouTube Studio upang makita ninyo na naka-unlisted siya. Pag sinabi natin unlisted, ito po ay hindi muna nakapubliko. Hindi po ito mapapanood ng publiko, kundi kayo lamang. Ang kagandahan dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang YouTube upang pag-aralan ang inyong video at malaman kung mayroon restriction. Doon pa lang, hindi pa siya nakapubliko, ay manonotify kayo na mayroon restriction ang video. So maaari ninyong i-delete and at the same time, i-re-upload. Ano po ang kagandahan nito? Kasi po, hindi po maaapektuhan ang algorithm ng inyong channel. Ang isang video po kasi, ang isang channel po kasi kapag nagbubura ng video na tumakbo na, lalo't na mayroon na yung mga 500 views, ay naaapektuhan po yung algorithm yan. Kasi po, yung pong portion o part ng mga views na biglang nawala, hahanapin po yan ng algorithm eh. So ano po ang nagiging epekto nito? Ang nagiging epekto nito ay nagkakaroon ng less visibility ang inyong channel. Kaya mararamdaman mo, teka, bakit parang ang dami ng views noong unang vlog pero ito parang ganito na lang, kaunti-unti. Kasi po, epekto yan ng pagbubura. Yan ang laging itanim ninyo. Intoy and Nika, lagi nyong itanim sa inyong puso, sa inyong isip. Huwag kayong magbubura ng video. So para maiwasan na hindi kayo nagbubura ng video, kung mayroon restriction, i-advance ninyo ang inyong pag-upload. Kaya nga makakatulong po sa inyo kung halimbawa, gawa kayo ng video and then upload lang kayo ng upload, ilalagay nyo lang po sa unlisted. Pagkatapos, kung halimbawa, i-upload nyo na ninyo, saka na ninyo ipapublic. Paano nga po ba maganda mag-upload? Ano nga ba ang magandang araw o timing ng pag-upload? Diyan po ninyo titingnan sa inyong YouTube Studio ang inyong pong audience. Sa audience po ng YouTube Studio, pupuntahan nyo po yan. Tingnan nyo sa araw. Meron yan from Sunday to Saturday. Tingnan nyo kung halimbawa araw ng Monday o ngayon araw ng Linggo. So titingnan ninyo ngayon kung ano ang oras na marami ang mga followers ninyo nanonood ng YouTube. So 1 hour before yung pong araw na yung oras na yan ay ilalagay nyo. Paano po malalaman? Mayroon po yung mga bar. Mayroon pong mark na parang lang siya malabnaw tapos talagang dark. So yung pong dark na yan, doon po makikita ninyo ang oras na marami po sa inyong mga followers ang nakafocus sa YouTube. Sa ganung pamamaraan, pagka-upload po ninyo, siguradong malalaman ninyo na may manonood sa video nyo. Mahalaga po kasi ang
video na mapanood siya sa loob ng 3 hours. Bakit? Dito kasi magbe-base ng algorithm ang YouTube. Kung halimbawa sa loob ng 3 hours ay marami po ang nanonood ng video, marami po ang nag-comment, ito po ay agad na i-distribute niya sa mas malaking na community. Ibig sabihin, kapag ang video mo ay in-upload mo, i-distribute po muna niya ito sa maliit na community. Maliit po muna yan. At kapag walang reaksyon, kapag walang reaksyon ang maliit na community, ito po ay unti-unti na pong papatayin ng algorithm. Hindi na po ito madidistribute sa pangkaramihan. Yun po ang kahalagahan na kailangan ay titingnan natin kung ano ang karamihan ng mga followers natin na nasa YouTube doon sa oras na nakabase sa audience, doon sa audience. So mahalaga po na tinitingnan natin sa ating pag-upload diyan, no? And then i-advance na po ninyo ang inyong mga video para hindi po tayo para iwas tayo ng restriction. Upang sa ganun, kapag naka-unlisted lang, tatiming na lang po kayo kung anong oras po marami, then pupunta po kayo sa inyong YouTube studio, ang unlisted, pipindutin nyo na lang po and change into public or ano po siya, naka-premiere. Maganda rin po ang ganyan kasi at least napag-aaralan ng YouTube kung ano po yung inyong video, ano po yung patungkol na inyong video at una sa lahat, katulad yun ang sinasabi ko, yung restriction ay natatanggal. So, ito po mga idol ay nasasabi natin, ano po, bilang tulong kila Intoy at Nika. Dahil alam ko na noon pa man, ay hindi ko lang alam kung naturuan sila sa ganito. Pero parang sa nakikita ko ay hindi nila nalaman itong ganitong klaseng idea. Alam lang nila na talagang upload ng upload. Pero kung paano po maiiwasan ang restriction, kung paano po maisasayos ang pag-upload at kung paano ang tamang timing na pag-upload, yan po ay kailangan na idea nila. So, Intoy and Nika, sana i-consideran nyo ito. Pag-aralan niyo ang iyong YouTube Studio. Doon kayo lagi magbibis sa YouTube Studio. Pag-aralan niyo ang inyong takbo ng algorithm upang sa ganon, ang inyong video ay manatiling malakas ang views. Tandaan po ninyo, napakaganda po ng inyong tinatakbo ng video kasi wala po siyang ka-corny-corny, wala po siyang ka-arte-arte. Normal lamang na vlog na napapanood ng tao, pero magpaganon pa man, magbibis pa rin po yan sa algorithm kapag nagkakaroon tayo ng maling oras ng pag-upload. Hindi po siya madidistribute or mabagal po ang takbo at dating ng kanyang video. So wag pa yung kumbaga panghinaan ng loob kung ganito ang mga pangyayari, pero laging itanim sa puso, iwasan ninyo mag-upload ng video na naka-public and at the same time nagkaroon ng restriction na inyong i-delete dahil naaapektuhan ang algorithm at takbo ng inyong channel. So para maiwasan yan, ay sana pag-aralan nyo itong mga payo ko sa inyo, makatulong po sa inyo. At dalangin ko na lumago pa ang inyong channel. Alam nyo po, Intoy and Nika, malayo po ang mararating ng inyong channel. Ipagpatuloy nyo lang po ang lahat ng inyong kabutihan, ipagpatuloy lang po ang inyong puso, ipagpatuloy lang po yung inyong pagiging normal, talagang totoo sa inyong mga followers. Isa po ako sa nakasubaybay sa inyo at ako po ay nagagalak na patuloy lumalago ang inyong channel. Dalangin ko tulad ng sinasabi ko, sa mga araw na darating, mas higit na lumago pa upang sa ganon ay inyong maipagpatuloy ang pagcha-charity, ang pagtulong sa kapwa. Alam ko na yan naman ang nasa puso ninyo matapos ang bahay ninyo, matapos yung inyong mga project, mga proyekto na ginagawa, alam ko isusunod na ninyo ang pagcha-charity. Maraming salamat po sa mga taong nakasuporta po sa ating kabayang si Intoy and Nika. Maraming salamat po sa mga sponsor na patuloy na tumutulong po sa kanila. At pagpalain nawa kayo ng may kapal, ibalik sa inyo ang biyaya ng siksikliglig at nag-uumapaw. Ito po talaga ang kailangan nila Intoy at Nika upang masigit na mapalago ang inyong channel. Intoy and Nika, good luck po sa inyo this 2026, itong taong 2026 ay lalo pa sanang lumago ang inyong channel at dumami pa ang inyong followers. Magpaganon pa man mga idol, para po sa ating lahat, huwag nyo din pong kalimutan, makikilambing naman po
pakisuyo naman po i-follow ninyo ang channel ng Isang Taong Gala. Tayo po ipatuloy na magbibigay ng mga payo na maaring makatulong naman sa paglago. Hindi lang po sa kila Intoy at Nika, kundi doon po sa mga nagsisimulang mga content creator na gustong lumago ang kanilang channel. Mga idol, kaabang-abang po ang susunod kong reaction video. Comment down below. Gusto nyo po bang bigyan ko ng reaksyon ang vlog ni Ate Mingay? Gusto nyo po ba yan? Paki-comment nga po mga idol para po sa next video. May mga konting napansin lang ako. Yan po ang pakaabangan yung mga idol. At magbibigay tayo ng konting mga punto na ating pong nakita. Ano po? Once again, Taong Gala po. Lagi po niyo suportahan. Maraming salamat po. At patuloy po tayong pagpalain ng pong may kapal. God bless us all. Goodbye.